So, yan yung pwesto. Tapos kita tong buo. Dito na kami sa MRT, papuntang city. Ang gagamitin ko ay GCash. Tapos si Gray, ito ginamit niya, EasyLink na concession card para sa mga bata from Changi Airport. Sasakay tayo papuntang Tanamera. So, ito yung hotel na tutuluyan natin, Reef Hotel Lavender. So, ito na yung mga kama. Ito, may isang kama dito na I think queen size to. Tapos, may bintana and ito yung view namin. Hi everyone. I'm Mami May. I'm Daddy Gerald. I'm Gui Gui. And we, the the TCN. And today, pupunta kami ngayon sa Singapore. Singapore. Kasi nandun yung barko sa Disney Cruise. So, as always, alam nyo na yan, ang una namin ginagawa dito sa airport ay magbayad ng travel tax sa mga travel tax counter kasi hindi kami nagbabayad niyan online dahil may kasama kaming bata. Kapag may kasama kasing bata, yung minor, meron silang reduced travel tax. So, kalahati lang yung travel tax nila. Pag sa online kasi or pag sinasama sa ticket, hindi siya na-detect na bata. So, full payment yung nagiging travel tax. Kaya mas okay for us na dito na lang sa travel tax counter magbayad. Tapos, chinek namin doon sa board, open na yung check-in counter for Scoot. And yun nga pala, Scoot kami ngayon, Scoot Airlines, hindi kami Cebu Pacific. Lagi kami Cebu Pacific, diba? This time, try namin ang Scoot. Kasi, kinompare namin yung mga price. Medyo last minute. Hindi naman sobrang last minute, pero hindi namin nabook to ng parang seat sale or what. So, kinompare namin yung mga price sa Cebu Pacific and Scoot Airlines. Iba pang mga airlines. Yung Scoot yung nakita namin na kahit pa paano medyo afford. Kaya dun kami nag-book ngayon. And first time namin na mag-Scoot. So, let's see kung anong mga kaganapan sa Scoot. Ang unang alam namin is walang online check-in. Yung ticket na nabook namin na kasi economy lang yon. Siguro kapag mas mataas like premium or business, baka may online check-in. Kaya din, mas inagahan namin ngayon kasi baka mahaba yung pila. Ito pala yung check-in counter ng Scoot. Doon pala sa kabila Emirates. Kasi ang naano namin D. Ito pala yung D, kabila pala E. So buti wala masyadong tao. Ayan si Gray. Bago pala yung maleta na gamit namin. Yan yung tawag dyan, ride-on na luggage. So, ito yung mga dala namin. 2 hand carry. Tapos, isang check-in baggage. Isang backpack. Tapos, isa kami ni Daddy ng body bag. First time pala namin na maging international na wala kaming dalang stroller. So, wala kaming check-in. Pero, if ever na may dala kayong stroller, pwede nyo naman yung ipa-check-in. Libre yan. Walang bayad. Pwedeng dito sa counter or pwedeng doon na sa gate check-in. Lalagyan lang nila yan usually nung tag. Tapos, okay na. Kukunin na lang nila doon sa airplane. Bago sumakay ng mismong airplane, may staff na kukuha ng stroller. Akala ko tinimbang din yung hand carry. Pero, nilagyan lang pala ng mga tag bawat bag. Immigration na kami next and sinabihan kami dun sa Scoot na possible daw na maaga yung boarding kasi maaga daw yung aircraft. So mamaya na lang, update na lang namin kayo later kasi bawal ang video picture dito sa immigration. So nakalampas na kami sa immigration and dito muna kami sa kainan. Buti, umabot kami 6:03 and hindi pa naman nagbo-boarding. Pero lumapit kami doon kasi napansin namin may mga nakapila for baggage. Tapos naisip namin baka yun yung free check-in sa mga hand carry. So tinanong namin, ayun nga nagpapa-check-in sila. So, yung isang hand carry namin, pina-check-in namin, nilagyan lang nila ng tag. Tapos, doon na ibibigay sa staff, doon sa paglabas ng aeroplano. Parang yung sa mga stroller na sinasabi ko kanina. Tapos, sa immigration pala kanina, sobrang tagal. Kasi, 3 lang yung counter. Tapos, yung pila, isa-isa. Usually kasi, di ba, isang pila lang. Tapos, lahat. Tapos ngayon, isa-isa. So, ang tagal nung hinati-hati. So, ang tagal nung sa pila namin. Parang yung nasa pinakadulo na second interview pa ata siya. Tapos, napansin namin yung regular, mas mabilis pa yung pila kesa sa priority. So, doon kami pinaka-natagal lang. Buti nakalipat kami doon sa kabilang side kasi sa kabilang side, nagdagdag ng isang tao na officer.
Ang tinanong pala sa akin, tinanong lang kung anong work ko. Sabi ko freelancer. Si daddy naman, ang tanong lang sa kanya is kung government employee siya. Yun lang. Tapos magkaiba kami ng IO as always. Parang isang beses pa lang ata na magka-same tayo ng IO, no? So, nakalagay kasi doon, usually, one companion lang talaga. Ay, hindi. O, sa priority, one companion. Tapos yung minor lang dapat yung may companion. Tapos sa regular lane, yun, isa-isa lang talaga. Tapos, sa security check naman, di ba, ini-extra yung machine, yung mga tao, na pull out yung isang hand carry namin kasi na-detect na may malaking something. At yung na-detect ay yung mga magnet, yung ginawa kong mga magnet para sa door decoration. Kasi malaki siya, tapos marami, parang bulk. So siguro na-detect as metal, ganyan. So chinek naman nila, wala naman, okay naman. Wala naman problem kung ganun karaming magnets yung dala. Ano siya yung magnetic sheets, ganyan, magnetic sheets. Tapos marami, siguro parang mga 15-20 pieces ata yung dala namin. So, chinek lang naman kung ano yon and wala namang tinanong. Pinalampas din naman kami. So, ayun lang. Kain lang muna kami kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Para hindi na kami kakain sa eroplano para tutulog na lang kami doon sa loob. So, update na lang namin kayo. Dito lang naman kami sa gilid nung boarding gate para Ay, boarding na? Wala pa, hindi pa nasa-start. Para rinig namin, kita namin kung nagbo-boarding na. Ayan na, boarding na kami. Let's go! Pasakay na kami sa airplane. Ayan yung airplane namin. Scoot. So, nakasakay na kami ng airplane and may mga konting differences kaming napansin dito sa Scoot kasi nga first time namin. So, makikita mo naman talaga yung, kumbaga noticeable yung difference. Tingnan nyo yung bintana nila, walang babaan, yung window shade kasi meron siyang pindutan. Nakita lang namin dito sa isang pasahero sa harap namin. Go, pindot mo, pindot. Yan, yung down. Pag pinindot mo yung nasa baba hanggang sa pinakadulo, magda-darken yung window. Ayun o. Ayun o, ayan na. Wow! Magda-darken pa yan ng todo hanggang mamaya. Parang ganito o. Ayan, yun sa kanila, binaba nila. Todo. Wow, di ba ang dilim na? Di ba? Ayan na, padilim na lang padilim. Tapos kapag, tatanggalin mo, Gray, try mo yung, mataas. Yan, up. So, pag tatanggalin mo na yung dark na shade, pipindutin mo lang yung up. Ang galing. Ayan. Paunti-unti lang siya. Wait lang. Ayan na, lumiliwanag na. Amazing. Na-elibs na naman ang mga first-timers. Tapos yung overhead compartment nila, ang ganda ng, yung pagkakasara. Kasi, paganon. Hindi paganon. Basta paganon. Sinushoot na paganon. Tapos, yung organized talaga, yung mga yung mga maleta sa loob. Tapos, di ba dito kami nakaupo sa taas? Wala talagang naglagay dyan. Kami lang talaga yung So, parang per row, may allocated na ganyan overhead. Kasi pagdating namin, malaki, maluwag. Ang daming, maluwag siya. So, ayun. Yung sa leg room, medyo. Si daddy kasi makakapagsabi niyan kasi matangkad siya, mahaba yung legs. Sabi niya, medyo mas maluwag. Pero hindi naman sobrang significant yung luwag ng leg room. Tapos meron din silang ganitong tray. Ayan, na-extend din naman siya. Same lang. Hindi din naman sobrang bago ng aircraft kasi may mga signs of usage. Pero iba lang yung experience. Tapos sa taas, ayan, pag ganun yung yung taas niya. So ito lang yung mababa. Kumbaga, yung pindutan, kapag magtatawag ka ng attendant or mag-iilaw ka, nandito sa armrest. Kasi 'di ba, sa taas yan dun sa Sebpak tsaka sa AirAsia. So ayan, nandito sa armrest. Bro, what did happen? Did that broke? Did that?
We're back in Singapore! Hi! Hindi namin first time sa Singapore, pero first time namin lalapag dito kasi last namin punta, galing kaming Malaysia. So by land lang kami. So first time namin na mag-a-arrival dito. Kaya hindi namin naisip ko nga, hindi pa na tayo nag-search ng mga vlogs kung anong arrival guide dito. So kami dito, mangangapa. Pero susundan lang naman yung mga signs usually. And maganda naman yung airport dito sa Singapore. Dito pala sa Singapore, meron sila nung Singapore arrival card. Make sure na nakapag-submit na kayo noon. Meron kaming ginawang guide kung paano mag-fill out and mag-submit ng Singapore arrival card. So, check nyo yan. Para hindi na kayo ma-hassle sa immigration nila. Kailangan, meron na kami mga signage din dito. Kung halimbawa, hindi pa kayo nakapag-fill out, may mga QR code ng form para makapag-fill out kayo habang naglalakad. Pero ayun nga, mas madali kung before nasa bahay pa lang, ma-fill out nyo na. Nakalampas na kami sa immigration and sobrang amazing talaga ng immigration nila dito. Yung e-gates. Even si Gray Gray nandun na siya sa normal na e-gates. Pinayagan na siya. Tinanong ko ilang taon. Sabi namin, 6. Tapos siguro natansya nila yung height. Sabi, pwede daw namin itry. Kasi kapag dun sa special assistance lanes, matagal daw kasi per group, yun, di ba? Pipili ka ng group na kung ilan kayo. So sabi, itry na dun sa individual. And okay naman. Parang sascan mo lang yung passport mo, tapos mag-open, then sa next, pipicturan. Pero yung kay Gray Gray, right thumb. Kasi hindi pa siguro abot siya ng scanner sa picture. Kaya nag-assist naman doon ng mga staff. So, ayun, galing. Sobrang bilis lang talaga. Tapos parang walang nag-accumulate na pila. So, ito na yung baggage claim area. Scoot from Manila 16. Hindi namin sure kung dito din ba yung stroller, pero if hindi, most likely doon siya nakalagay odd size sa mga big luggage. Diyan, nakahiwalay, baka lang. Ayan, meron pala dito mga stroller, ayan. So, dito rin yung mga stroller sa carousel. Merong free wifi dito sa airport, wifi at Changi, if ever na wala pa kayong internet or eSIM, or hindi pa kayo nakapag-fill out ng arrival cards, wala kayong internet. So, ayan, merong free wifi. Try namin kasi hindi pa namin na-activate yung eSIM namin. So, ayan. Connected na. Tama ba? O, connected na. Andito na kami sa arrival area. And paglabas, may mga signages naman papuntang SkyTrain, papuntang MRT to city, bus to city. Pero ngayon, pumunta muna kami sa Jewel kasi titignan namin yung rain vortex kung open. Sana open kasi wala kaming picture doon dati. I mean, may picture kami pero hindi siya gumagana, naka-maintenance. So, magpapapicture muna kami doon sa rain vortex. Ayan yung train, sakto oh. Wow! Sakto, open! So, ito yung rain vortex. Kung gusto niyo nang malapitan, ayan, dito sa level na to. Pero mas maganda ata sa mga taas. Kasi yung last time namin, kita yung hanggang pinakataas. Wala nga lang tubig. So, try natin akyat tayo dun sa kahit pangalawang level. Dito merong spot na kita na to. Yun dun kasi sa kabila naharangan ng train. So ito, maganda na yung area na to. Naka 0.5 nga lang yung picture nyo. So yan yung pwesto. Tapos kita tong buo. Umakyat na kami ng escalator dito sa level 2. Tapos ito naman yung view kapag dito kayo magpipicture. Maganda din naman. Ayan. Tapos kita din yung train. Kaso medyo nabublurred out yung train dahil nga sa mist ng waterfalls. Ayun nga lang, maraming tao dito. So hintayan and baka hindi matsyempuhan yung train. Kanina hindi namin natsyempuhan kasi meron ng nakapwesto dyan. So andito na kami sa Canopy Bridge. Pero may bayad pala siya, may ticket. Bundle 1. Walang nakalagay. Canopy Park, Canopy Bridge, Hedge Maze, Mirror Maze, Walking Net. Iba-iba yung inclusions. So, tingnan natin tong bundle 1. Ito, local, standard.
Local. Standard. 39 ang adult, 29 ang child. Bundle 1 yon. Hindi ko lang sure sa ibang bundle kung magkano. Kasi wala dun sa ano eh. Operating hours, 10 a.m. to 8:30. Tapos weekend, 10 a.m. to 9:30. So bumalik na kami dito sa nilabasan namin kanina. Kasi mag-i-skytrain kami. Wala kami makitang ibang way. Nagpaikot-ikot kami. So bumalik kami dito. Pag skytrain kami papuntang T2. Tapos dito sa side nakita namin may mga ATM. If ever na gusto niyo mag-withdraw ng cash. Pero kami hindi na kami mag-withdraw. Kasi last time naka-survive naman kami ng debit card, credit card. Wala nga kaming easy link. Hindi kami bumili ng easy link. Kasi accepted yung mga international cards. Yung Visa, Mastercard, ayan, accepted dito sa train, sa bus, sa mga kainan, even sa mga hawkers, pwede. Mga convenience store, ganyan. So, hindi na kami nag-withdraw ng cash, hindi kami bumili ng EasyLink, talagang debit card, credit card lang yung ginamit namin last time. So, ganun lang din gagawin namin ngayon. Ito na yung SkyTrain to T2. Iba pa yung papuntang T3, doon yung sa kabila. Galing dito sa T2, pwede rin kayo sumakay ng SkyTrain, papuntang T3. Iikot-ikot lang kami konti dito sa T2, tapos sasakay na tayo ng train papuntang city. Dito rin kasi sa T2 yung MRT nila. Nandito kami sa may viewing mall yung tawag, viewing area. Kaso may construction dun eh. Parang dito ata makikita mo yung mga eroplano. Ganon. Tapos pahinga lang din kami and activate ng eSIM kasi balak na namin lumabas ng airport. And paglabas doon, wala na kaming wifi. So, activate na natin yung eSIM. Sa Klook kami nagbubuk lagi ng eSIM namin. Kasi madali lang. Kaysa magpapacket wifi kami. Wala na kaming bit-bit. Eto, naka-eSIM na siya. Ganyan lang siya. Yan. Okay na. So, meron na tayong data. Dito na kami sa MRT. Papuntang city. Merong elevator doon. Pero dito na kami sa escalator bababa. Ang taas ng escalator. Yan. And ang bilis ng escalator. So, careful kayo. Pag marami kayong bit-bit, ayan, may elevator naman. Para hindi kayo mahirapan magdala ng mga gamit. Isang baba pa tayo ng escalator. Pasok na kami sa train station. Tapos, ang gagamitin ko ay GCash. Tingnan natin kung makakapasok. Pasok. Yan, pasok si Gray Gray. Si Daddy naman. Maribank yung gamit ni Daddy. Ayaw. Yan na. Uy, pasok din ng Maribank. So ako ang ginamit ko, GCash. Si Daddy ay Maribank. Tapos si Gray Gray, ito ginamit niya, EasyLink na concession card para sa mga bata. And gumana pa siya. Last namin tong ginamit, 2025, February. So lampas isang taon na. Pero gumana pa rin siya. Hindi ko lang sure kung gaano katagal. And yung validity kasi sa likod walang nakasulat. And walang bayad ang bata. Kailangan lang ng concession card kapag lampas ka na ng 0.9 meters. Pero kapag below 0.9 meters naman yung bata, hindi na kailangan ito. As in, pwede nyo na siyang isabay doon sa mga terminal. So, ito yung sasakyan natin from Changi Airport. Sasakay tayo papuntang Tanah Merah and then switch tayo ng EW na line. Go, 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 go! Hi! 10%, 9%. Oo nga eh. This train service ends at the next station. Nakababa na kami dito sa Tanah Merah. Tapos lilipat tayo dito sa Tuas Link na line. Dito tayo sa kabila. So, andito tayo ngayon, Tanah Merah. Tapos dito tayo bababa sa Lavender na station. Tapos malapit na lang dyan yung hotel na tutuluyan natin.
Uy, ang lamig. Nakasakay na kami ng train. Nakababa na kami dito sa Lavender Station. And hanapin natin yung elevator. Ito, elevator paakyat sa platform, sa concourse. Tapos, exit tayo sa exit B. Yan, may dalawang exit. Exit A and exit B. Dito tayo sa B. Nakalabas na kami. And ang dami mga kainan dito. May McDo, may kung anik-anik. Parang food court. Oo nga, oh. Dito lang tayo kumain. Eto, nakita na namin yung signage ayun sa dulo, V Hotel. Tapos, eto, may McDo, mga kainan. Tapos, eto na yung train station. Dito kami kakain, Kofu. Para siyang food court. Kasi iba-iba yung mga kainan dito sa loob eh. Ito in order namin, signature wonton noodle. Soup, yung sa amin nagre-gray, hati na kami dyan. Tapos kay daddy naman dry. Same lang siya pero yung sa kanya walang sabaw. Tapos ito binigay sa amin, free daw yan. Wonton din to, di ba? Tapos merong sabaw. Let's eat. Ano pala to? Total $12. 6. Tapos ito, libre. Thank you po. Dito kami nag-order Old Airport Road wonton noodle. Tapos meron namang mga picture yung menu nila doon. May English translation naman din. May number. So, ayun. Basta English naman yung staff doon. And nag-accept din pala sila ng card. Tap lang doon. Credit card yung pinambayad ko. Pareho lang sabaw. Etong sabaw nito, same lang siya dito. Masarap siya pero yung lasa niya, yung parang matabang, gano'n. Malalasahan mo siya. Pero matabang, parang kulang sa timpla. Parang mas maraming tubig, gano'n. Tikman naman natin yung kay daddy. Ano to? Dry. Pero may konting siya, sabaw. Siguro yung mga pinag-anuhan lang nito. So, walang lasa to. Ito kahit pa paano may lasa. Ito parang yung nilagang lang, pinaglagaan lang nito. Ganun. So, ayun lang. Tapos na kami kumain. Si Daddy and si Gray Gray nandun sa McDo. Bumili sila ng ice cream. Naghanap sila ng something na malamig kasi mainit dito kahit na makulimlim naman. Kasi kanina, umaga, simula pagdating namin, umuulan. Ayan na sila. Umuulan. Kaya siguro yung pakiramdam malagkit kahit na hindi naman tirik yung araw. Tapos, yung hotel namin dito lang sa katabi, V Hotel Lavender. As in, parang technically likod lang siya nitong kinainan namin. Tapos, ang ganda ng location kasi paglabas mo, puro mga kainan. Tapos, may MRT station na malapit. As in, ilang lakad lang. Ayan yung binili. Ano yan? Strawberry? Yes. Strawberry flavor. Kay Daddy. Kay Daddy, Oreo? Strawberry Oreo? Strawberry Oreo? Hindi, strawberry chocolate. Okay. So, ito yung hotel na tutuluyan natin. V Hotel Lavender. So, ito yung reception area nila. Si Daddy nandun na nakapila. Tapos, dito sa side, may mga couch kapag maghihintay. So, nakapag-check-in na kami. And dito kami sa 13th floor. Ayan, 1329 na room. So, andito na kami sa room namin dito sa V Hotel Lavender and i-room tour namin kayo ng mabilis lang since hindi naman kalakihan yung room and para makapagpahinga na rin tayo. So, ito yung pinto ng room and then dito sa side may lagayan ng keycard. Andito yung don't disturb and makeup room, may mga switch, ito yung control ng aircon. Tapos dito sa kabilang side may space, dyan na lang namin nilagay yung mga maleta namin. Ito merong full-length mirror sa tabi nitong desk. And then, ito naman yung CR. Ayan, maliit lang din yung CR. Tapos, ito yung sink area. Meron siyang salamin. Ayan. Tapos, nandito, meron ng mga toiletries, dental kit, sanitary bag. Ayun lang. And then, mga glass. Tapos, dito merong hand and body wash.
And then, ito yung towels. 3 yung towels. And then, may tissue dito. Uy, may bidet! Ayan yung toilet. Merong bidet. Good. Tapos, ito yung shower area. May enclosure na ganito. Maliit lang yung shower area. Sobrang liit. Tapos, ito yung shower head. Natatanggal siya dito. Tapos, ito yung hand and body wash and conditioning shampoo. So, ito na yung mga kama. Ito, may isang kama dito na I think queen size to. Tapos, may isang single or probably twin. Hindi namin alam kasi, sabi, in-upgrade daw kami. Ano bang room ang inano mo? Kasi ang binook namin is superior queen room lang. Tapos, itong room na binigay sa amin, may isa pang bed. Tapos, yung view is city. So, baka yung binigay sa amin is superior queen with city view something. So, sabi kasi daw doon sa check-in ay in-upgrade kami ng room. Tapos, eto may ano sa gitna, side table. Tapos, may switch ng mga ilaw and may outlet. Tapos, eto din sa side na to, merong isa. Ito may USB port tong isa. Ay, tama ba? USB port ba yan? Tapos, may mga switch din. And outlet. Tapos dito, meron lang parang ledge dyan na wala namang something. Tapos may bintana and ito yung view namin. Ay, ayun yung ano, Ika. Sa labas, yung building. So, ito yung view sa room namin. Tapos, ito yung tapat ng kama. Merong table dyan, work desk. Merong chair dito. May drawer. Wala namang something. Dito naman, merong hair dryer. Tapos, uy, ano to? May ano? Coffee. Ay, hindi. Hindi. Premium filtered drinking water. Tapos, may mga mugs, tea, coffee, sugar. Tapos, ito yung remote ng TV. Tapos, hindi naman siya smart TV ata. Ganito lang siya yung remote niya. Tapos, dito, may drawer din ulit. And then, sa baba, yung mini ref. Yan. And then, dito sa corner, yung cabinet. May hanger sa taas. May hotel sleepers dito. 2. O, 3. For 3 persons nga ata tong room na to. Tapos, merong safety deposit box. And dito sa side ng cabinet, merong mirror. So, ito na yung room namin dito sa V Hotel Lavender. And kung i-compare namin siya sa previous na hotel namin dito sa Singapore dati sa Ibis Budget Singapore Bugis, mas malaki to. Kahit siguro hindi kami na-upgrade, kahit isang kama lang siya, mas malaki to. Mas spacious. Kasi dati parang nakasiksik na yung mga gamit namin, mga maleta namin. Tsaka 2 maleta pala tayo nun, no? 2 malaking maleta kami nun. Oo. Pero, oo. O, tapos walang bintana yon, so mas mukhang suffocating. Tapos, wala siya nung ganitong work desk. Maliit lang siya na vanity area. So, kung i-compare namin yon tsaka ito, mas okay to in terms of yung laki ng room, tsaka yung location din. Kasi mas malapit to sa train station compared dun sa isa. Pero sa price, mas mura I think yon kung talagang off-peak season or maaga kayong kukuha ng hotels. Kasi ito medyo nasa pricier side siya. Para sa amin medyo mahal na to sa budget namin. Pero I would say nasulit siya for the price kasi nga mas maayos yung hotel, yung kwarto, and yung location. But anyway, yung link nitong V Hotel Lavender, if ever gusto nyo rin mag-book, ilalagay ko yung link sa caption or sa description box or sa comment section kung saan man nyo to mapanood. And kung gusto nyo na makatipid, gamitin nyo itong mga promo codes namin para makakuha kayo ng exclusive discounts. So, papahinga lang muna kami kasi ang aga naming nagising. Although ako nakatulog naman ako sa aeroplano, si Gray din nakatulog, pero iba pa rin yung pagod ng whole trip kapag may flight ka, 'di ba? So, papahinga muna kami and then see you later paglabas natin ulit. Okay, gising na kami and nakalabas na kami ulit. Ngayon, pupunta tayo kina Mami Christy, friend namin siya. Content creator din siya. Check niyo yung mga social media account nila. And actually, dito pa kami unang nag-meet sa Singapore before. Nung nag-Singapore din kami last year. Tapos, sa Pilipinas, hindi pa kami nagmi-meet sa Pilipinas. Dito kami sa Singapore nagkikita. Pag umuwi sila sa Pilipinas, hindi nagtutugma yung mga schedule namin. Tapos, kaya hindi kami nakakapagkita doon. So, dito, ayan, meron kaming free time ngayon. Kaya, puntahan natin. Actually, dapat magpi-playground kami.
Kaso, umulan nga, baka mamaya, alam mo yon maputik or baka umulan ulit. So, nagyaya siya, sa bahay na lang daw nila. And medyo nakakahiya nga. Kasi dadayo pa kami doon, mag-igulo kami. So, binigyan niya kami ng directions kung paano pumunta sa bahay nila. And MRT lang, tsaka bus. Tapos, susundin na lang niya daw tayo doon sa may bus stop somewhere. So, this time, ang gagamitin ko ay Go Time. Si Daddy, Maya naman ang gagamitin. Si Gray Gray, yung concession pa rin. Ayun, pumasok yung kay Daddy na Maya, pumasok din yung Go Time ko. So, dito tayo sasakay. Ito rin yung pa-airport to Waslink. So, update na lang namin kayo mamaya kapag nandun na kami, pag nakita na kami. So, andito na kami ngayon sa Queensway Shopping Center. Ayan na sila Mami Chris and si Faith. Hi! Ayan yung baby na na-meet namin before. Ang laki na. And this time kasama namin ang boys. Ayan si Franco, si Hunter, si Gray Gray. Ayan, ang mga 3 little boys. Tapos dinala kami ni Chris dito sa original Katong Spoon Laksa. Eto, syempre laksa ang in-order namin. Tapos yung mga kids, ayan, meron sila nung chicken. Tapos naka-ano na siya, naka-cut-cut na yung noodles niya. Para isang ganun na lang siya. Hindi mo na i-chopsticks. Hindi siya masyadong maanghang compare dun sa lawpasat na laksa. Nakabalik na kami dito sa hotel and hindi na ako nakapag-video after namin dun sa Queenstown Shopping Center. Kasi pumunta kami dun sa bahay nila, Mami Chris. Tapos, naglaro lang sila Gray Gray doon, yung mga kids, and nag-chika-chikahan ng konti about life, motherhood, ganyan. And inabot kami ng gabi, parang 8 na kami nakauwi, no? 8 past 8 na kami. Tapos ngayon is 9:48 na. Pero, in fairness naman, may bus galing doon sa kanila na straight na dito sa sa V Hotel Lavender. Sobrang talaga ganda ng system nila ng public transport nila dito. Imagine, ang layo, hindi mo sobrang layo, pero considering na may bandang residential area na yon, may public transport papunta dito. Pwede nga rin mag-train, kanina nag-train kami, tapos bus. Pero sabi namin baka kasi rush hour. Mas maganda na yung nakabas tayo kasi nakaupo lang, tapos isang sakay lang, hindi na magbababa. Pero hindi rin Tsaka napansin kasi natin sa bus, walang pasahero. Oo, Kaya mas nag-decide tayo na walang mga pasahero usually sa mga bus. Unlike sa Pilipinas na kapag gantong oras, mga 8 o'clock, tayuan na, ganun. Dito, hindi. Pumaluwag. Double decker nga yung nasakyan namin kanina, kaya tuwa-tuwa din si Gray Gray. So, ayun. Sobrang nag-enjoy si Gray Gray. Ayaw pa nga niyang umuwi. Na-worry lang kami kasi baka mawalan kami ng masasakyan. Tsaka, Kasi hindi namin alam yung tayo oras. magpapagabi. Tsaka hindi rin talaga kami pwede magpagabi kasi maaga kami mag-check out bukas. Maaga kami aalis. Para makapagpahinga pa kami ng mahaba. Yes. Yung mga kalaro mo kanina, si Franco, si Hunter, tsaka si Faith. Wait, hindi na. Yung baby, Faith and baby Faith, pangalan niya Faith. Wait, iwan ko. Nag-enjoy ka sa play nyo kanina? Opo. Ano yung mga laro nyo? Parang ang dami yung laro kanina. Ganun. Nag-puzzle kayo. Minecraft din yun. Nagawa ko. Nag-Minecraft. Pokemon cards. May Pokemon pa. May baril-baril pa. Yung baby nakikisali sa mga card Oo nga, si Faith, nakikisali siya. baby pa naman siya. Meron naman siyang pang baby to eh. Oo, syempre gusto niya makipaglaro din sa mga Magbanding-banding. ibang bata. O kaya baka mapunit nga. Kukain kami, nag-drawing naman. Tapos, dumaan na lang ulit kami kanina doon sa parang food court na kinainan namin kanina ang lunch. Tapos nag-take out na lang kami para dito na kami kakain sa loob. So, eto yung mga binili namin. Salted egg chicken, Hokkien, nasi goreng. Yan. Bakit parang... noodles Oo nga. Kasi Hokkien, yun? Basta noodles. Ayan. Tapos 25, tama? Total. 25 yung total nito. Tapos ito yung binili ni Gray Gray na juice, lemonade. Pero ibang tindahan to. Doon lang siya sa loob din. Yan, 3.10 naman to. Dito na kami umupo sa may ledge, sa gilid ng bintana. In fairness, ang sarap nung nung fried rice. Nasi yan. Kaya nga, nasi goreng. Tapos talaga yung serving.